Hi! Good news para sa mga Pilipino na undocumented or mga illegal or walang papeles dito sa bansang Spain dahil pwede na po kayong maging regular or magkaroon ng papeles after 2 years. Yes, 2 taon lang po yung kailangan mong antayin. Kung ikaw ay halimbawa TNT, wala kang papel, 2 taon lang, pwede ka na magkaroon ng residensya dito sa bansang Espanya. Welcome to my channel, Nathaniel Travels, at ako ay nagbablog. My name is Nathaniel, ako ay nagbablog ng mga buhay-buhay dito sa Espanya. Ang dami nga nagtatanong na bakit daw wala silang papel tapos pagkatapos ng 2 taon, pwede na silang maging resident dito sa bansang Spain. Na parang hindi ko alam kung meron pang ibang country na may ganitong program, no? Ang dami nagsasabi, baka naman aabusuhin yan, ganyan, ganito. So, ang dami nila mga negative comments about it. Pero syempre, aware dyan ang gobyerno ng Espanya. Kaya nga, gumawa sila ng paraan para yung mga irregular, yung mga undocumented, yung mga illegal, ay pwedeng maging parte ng society. Which is, para sa akin, maganda yung move nila na ganyan eh. Kasi, the moment kasi na mag-a-apply ka na tapos naging resident ka na dito, ibig sabihin nagko-contribute ka na rin po sa social security or seguridad social at saka sa taxes. Imagine no, yung mga undocumented, syempre hindi naman sila gagawa ng programa dito sa Spain kung hindi nila yan pinag-aralan. Yes. Kasi actually, ang daming Pilipino dito na tumalon galing sa ibang bansa, nag-TNT sila, meron silang tourist visa, tapos nag-overstay sila. Yun yung reality ha, hindi ko sila gustong pasamahin, no? Yung imahe nila, pero ganun nga talagang nangyayari dito, no? Nasa tingin ko, Spain lang yung bansa sa Europe na ganito ang tawag dito, parang ka-loose, no? Yung kanilang migration policies, which is, I think, favorable naman yan pagdating sa economy ng Spain yon. So sa akin lang sa aking opinion lang yon, maganda siya para sa ekonomiya ng bansang Espanya kasi nga the moment nga na yung mga irregular or illegal or undocumented nagbayad na nga ng social security, syempre ang tawag dito, mas malaki yung share ba nila. Tama ba ako? Yun yung logic ko dun eh. So, sa akin, wala namang masama na ganito yung gawin nila. Actually, nag-agree ako dito sa immigration na law or policy ng Spain dahil napakaganda naman to, no? Mabibigyan ng opportunity yung ating mga kababayan at the same time nakakatulong din sila sa economy ng bansang Spain. I think it's a smart move ng Spain na ganito yung binibigyan ng opportunity para sa ating mga kababayang Pilipino na walang papel, di ba? Marami kasi tayong mga kababayang Pilipino na tumalon galing ng Poland, ng Hungary, ng Croatia, ng Scandinavian countries. Tapos, syempre, nagpaso na yung kanilang mga resident permit or visa. Actually, hindi lang mga resident permit, even yung mga tourist visa. Ganito na po talaga yung nangyayari, no? Na sa akin, instead na yung law is kung nagawa sila ng masama is i-deport, ganyan, parang binibigyan pa ng Spain, no? Yung mga kagaya nila na magkaroon ng second chance, ganon. So, saludo ako dito sa ginagawa ng bansang Spain, no? Although, syempre, marami tayong narinig na comment, no? Baka abusuhin yan, baka ganyan-ganyan. Actually, aware naman yung mga opisyales ng gobyerno na ganito yung nangyayari, no? Pero since siguro naisip nila na bakit nga ba tumatagal itong mga tao dito? Kasi siguro may opportunity dito, may trabaho dito, or mas maganda yung situation dito kesa sa pinanggalingan nila. So siguro kinonsider yun ng mga policymakers dito. And nakita nila, bakit hindi na lang tayo gumawa ng paraan, no? Kung gusto naman nilang mag-stay, tsaka wala naman silang ginagawang masama, for example, then why not to give them another chance? Ganon. Parang pag-ibig lang yan. Magbigay dapat tayo ng second chance ng another chance. Nag-agree ba kayo dito sa policy ng Spain? Comment down sa ating comment section. At kung merong another country na gumagawa ng ganitong paraan, you can also share that to our comment section. So,
Etong law naman na to is not really to encourage, no, na pumunta ka dito tapos maging undocumented ka. Kasi being undocumented, mahirap din po yon. Kasi kailangan nilang, alam mo yung may struggles din sila. At saka more than that, no, syempre kung wala silang papel, kailangan kumuha sila ng insurance para kung nagkasakit sila. Lalo-lalo na kung breadwinner sila or meron silang tinutulungan sa Pilipinas, may pinapadalahan. So, hindi rin actually madali yung kanilang situation. So, if they choose to stay here, no, why not nga? Nabigyan sila ng opportunity. Pero syempre, 2 taon lang yun guys pero syempre, may mga requirements bago sila maging regular or legal dito sa Spain. At yun, isang requirement doon na syempre dapat meron silang amo na pipirma sa kanila. Yes, yun yung pinaka-importante for me. Dapat merong organization, company, or amo na pipirma sa inyo. And meron kang empadronamiento. Syempre, yung empadronamiento, yun yung document na nagpapatunay na ganito ka nakatagal nag-stay dito sa Spain. Ayan. And ano pa ba? Information. Tapos, syempre, yung passport and other documents like taxes. Okay? So, the moment na binigyan kayo ng second chance, doon kayo na mag-i-start. Yung Social Security, guys, ito is kino-cover niya yung health ninyo, no? Kung merong sana hindi naman masamang mangyari sa inyo, for hospitalization and everything. So, yan. Maraming mga benefits po talaga ng Social Security. So, kung gusto naman ng mga kababayan natin na ma-integrate sa society, then why not? Diba? Bakit hindi mo sila pagbigyan? Tulungan. Actually, tulong nga yun from Spain. So, parang, I will give you help. I lend my arms. Tapos, ikaw din, syempre, tutulong. Parang, for me, it's like you are meeting halfway. Hindi naman agrabyado ang gobyerno dyan kasi syempre mababayad naman ng impuestos or taxes yung mga magkakaroon ng residency. So, ayon sa akin, marami bang mga syempre tinitignan nila kung meron ka bang record sa police, mga ganyan. So, may mga requirements yan. So, for me, hindi siya masama as long as na naibigay mo yung mga requirements and naipasa mo yung mga requirements as long as na-approve ka. Why not? Diba? So, hindi ko alam guys, pero before this video, parang hindi pa ako nakakarinig ng country na may ganitong policy. Meron ba? Let us know and then we check those countries kung meron nga mga maganda rin yung kanilang migration policies. Yeah. Actually, yun nga, and also, good news din pala para sa ating mga kababayan. Kung meron kang residency after 2 years, kung pasado mo yung mga requirements, pwede ka mag-apply po ng nationality here in Spain. Maraming requirements, pero 2 requirement lang yung gusto kong i-highlight. Number 1 is A2 na Spanish certificate. Kailangan nyo mag-aral para pumasa kayo. Magkaroon kayo ng DELE, A2. Hindi ko lang alam kung ina-acknowledge din nila yung CIELE Global na A2. A2 dapat. Yun yung minimum for the Spanish language. So, kung gusto nyo maging Espanyol, dapat mag-aral na kayo ngayon. Kahit yung mga basic lang. Actually, yung A2 very basic lang yon. So, like mga daily conversations lang na, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a comprar? Yung mga ganun lang. ¿Cómo estás? Yung mga ganun. And another exam is yung CCSE or ito yung tinatawag nilang cultural exam. So dito may mga universities and organizations, entities na sila yung mga examination centers. And you can check that sa page ng Instituto Cervantes. So yun, may fee dyan. And kung gusto mo mag-review, meron din sila mga courses sa mga partner na examination centers. Yan. Marami na tayong narinig ng mga good news na ating mga kapwa-Pilipino na nakapasa at nakakuha na nga sila ng kanilang Spanish passport. Sana all, ayan. So wish ko lang para sa mga kababayan natin nandito sa Spain, lalo-lalo na sa mga bata, mga kabataan, go for it. Ganon. So, dapat yun yung ating mindset, no? Kasi may mga advantages yan. Kung meron tayong dual citizenship and Spanish passport, lalo-lalo na sa mga biyahero at gusto magbiyahe all over the world. So, yun. Maraming mga free and visa-free countries na pwede nyong mapuntahan and yun yung isang perks
for having the dual citizenship or the Spanish visa. Spanish passport rather. So try nating mag-check ng mga other informations also. At pag halimbawa pala na-approve ka na sa nationality, kung gusto mo maging dual citizenship, kailangan mo palang bumisita sa Philippine Embassy dito sa Madrid. Ayan. Para mag-declare or something like ganon. Ganon yung ginawa ng friend ko dati. So yun lang muna yung pag-usapan natin sa video na to. Again, hindi siya chismic, hindi siya fake news. It's real. Yung mga illegal, undocumented, walang papel, pwede na silang magkaroon ng papel dito sa bansang Spain. Diba? Amazing! Yan. Amazing talaga. So, gustong-gusto ko talaga yung mentality dito sa Spain. That's why I have been here for a long time. Ganon. And for the years to come, hopefully. Ayan. Maraming salamat again. If you like this video, hit the thumbs up button, drop sa ating comment section. Let us know what is your thought. What are your thoughts? Kung ano yung idea niyo about it for you. Is it a good move or is it something so-so move? Let us know in our comment section. Don't forget to subscribe sa aking channel, Nathaniel Travels, and see you sa aking mga next videos. Bye!